Oo, Duterte kidnapping daw. O, state kidnapping ang ginagawa. Vice President Sara Duterte calling the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte, state kidnapping. The Vice President went to Villamor Air Base but was denied entry. She says the Philippine government is now like a doormat for foreign powers. Sinasabi ko lang sa inyong lahat, kung Pilipino kayo, huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. It's actually some sort of, I don't know what you call it, state kidnapping. State kidnapping daw. Ulitin natin ha. Labas na sa batas yun. It's actually some sort of, I don't know what you call it, state kidnapping. Diba? Hindi na niya alam yung sinasabi niya. You know, what do you call this? State kidnapping. So, meron pa siyang rising and falling intonation. O, nakakapagturo pa tayo ng English subject dito. State kidnapping. May rising and falling intonation. Diba? Tinuro sa akin ng teacher ko yan. Kahit hindi ako nakapagtapos, hindi ko makakalimutan. First year high school yata ako yan. State kidnapping. Diba? May falling and rising intonation. Yeah. Kaya mga kababayan, state kidnapping daw ang ginawa kay Digong. Tanong ko lang mga kababayan, meron bang tinatawag na state kidnapping nang binabasahan ka ng merienda rights? Miranda rights? Merienda rights yun kasi kumain bago binasahan eh. Meron bang state kidnapping yun? Nakasama mo yung mga anak mo, asawa mo? Pinaalam namang mabuti, kinausap namang mabuti. Hindi na po tawag doon kidnapping. Thunders, hindi na kidnapping yun, old napping tawag doon. Paano nasasabing kid? Matanda na si Digong, old napping tawag doon, hindi kid. Thunders napping. Diba? Patawa naman kayo. Paano nyo nasasabing kidnapping? Thunders na nga si Digong. Old napping ang tawag doon. Binasahan ka pa nga ng merienda rights, kaya kumakain eh. Diba? Merienda rights yon, sabi ni, sabi ko, yun na nga, opo. Yeah? May kasundo yung mga yan. Hindi sila magkakasundo. Yun ang totoo. Ewan ko ngayon, baka nagkasundo na sila dahil sa nangyari sa tatay nila. Noon pa yung presidente ang tatay nila, hindi sila magkakasundo, magkakapatid. Yun ang totoo. Tanong nyo kay Harry Roque. Ay, wag na lang kay Harry Roque kasi fake news pala yun. So ito na mga kababayan, kidnapping daw ang nangyari kay Digong. Ayon kay Sara at kay Katie Duterte. Kidnapping ang ginawa sa tatay namin. So dito na tayo sa kidnapping issue. Pakinggan natin. Ayan na. Interviewin siya dyan. Ang in charge at siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. Kausap namin yung aming ICC lawyer and sinabi niya this has never happened before. At sinabi niya na May 25, may grab shout out. Inaasahan po naman salita ng CBBM sa publiko. Ano inaasahan nyo? Ano mga paliwanag pa or accusation pa rin? Ano bang inaasahan? ano pa bang pag, diba? Nagbigay nga siya ng statement ng 20 pesos per kilo na bigas. So ano pa bang aasahan natin sa... O, diba? Kay Sara mismo lumabas sa bunganga niya, ha? Statement lang. Hindi pinangako. Sabi ng reporter, anong aasahan? May aasahan ba tayo kay PBBM kasi meron siyang statement ngayon? Sabi ni Sara, nagbigay nga siya ng statement, 20 pesos per kilo ng bigas. Ano pang aasahan natin? Hindi nangako, statement lang. Ngayon ang tanong, kung statement lang pala at hindi pinangako, so anong pinagsisigaw-sigaw ng mga bobong DDS vlogger? Di ba? Yung pangako ni Digong, 3 to 6 months, ubos ang droga, putang ina ninyo, papatayin ko kayo. Naubos ba ang droga? Yun ang singilin ninyo. Ito na. May 25, maraming salamat. Ma'am Rosario Bisin, may galab shout out. Ito na, continue natin. Kidnapping daw eh. Nakikita naman natin kung ano yung
ginagawa nila, ng pagkikipit nila, hindi na tayo member. Hindi panggigipit ang ginawa ng Administrasyong Marcos. Bakit? Simula nung tumakbo si BBM noong 2022 bilang presidential candidates, anong ginawa ng tatay mo? Nasa posisyon pa yung tatay mo. Meron tayong kandidato pagka-presidente, bangag, adik, nagsasyabu sa eroplano. Yan ang sabi ng tatay mo. Sinong nanggigipit? Panggigipit ba ang tawag dito? Kayo naman yung puro tira kay BBM, puro banat kay BBM. Nung binalikan kayo ni BBM, ngayon sasabihin nyo, ginigipit kayo. Ginagawa nyo pa kaming mga bobo eh. Mga DDS na lang paniwalain nyo, wag kami. Yeah. Sasabihin niyo ginigipit kayo ngayon. Samantalang kayo naman yung todo rally-rally sa mautog rally dyan, mautog rally. Kayo yung nanggigipit. Bini-brainwash ninyo ang Pilipino at mina-mind conditioning ninyo na ganito lang kadali pumatay, ganito lang kadali mag-joke, magbanta. Tapos pag question kayo ng media, sabihin ninyo, joke lang yun. Putang ina mo sa Marcos, Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Pag ako pinatay, may nakausap na akong hired killer na pag pinatay ako, papatayin mo si Lisa, si Bongbong, si Martin. No joke! No joke! Pero nung in-interview, joke lang po yun. Katulad lang yan sa sinabi ko na ipapahukay ko ang katawan ng kanilang tatay at itapon ko sa West Philippine Sea. Tapos sabihin mo, no joke, no joke. Tapos pag in-interview ka sa media, joke lang yon. Tapos sabihin nyo ngayon, ginigipit kayo ni BBM? Ng ICC at noong final yung ICC complaint, out of time na sila, ni-raise natin yan. Ano daw, nung final yung ICC complaint, out of time? Tandaan ninyo, presidente pa lang si Digong, hindi pa umalis ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC, nakafile na si Laila de Lima at si Trillanes dyan, at ang Liberal Party. Nung natunugan ni Digong, narinig niya na may ganong file, tinanggal niya ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Ngayon, kinonsulta ba ni Digong ang mga Pilipino na umalis tayo sa International Criminal Court? Walang consultation si Digong, siya lang nagdesisyon yan. Yun ang totoo. Huwag niyong baliktarin, Day. Huwag niyong baliktarin, Day, yung kwento, Day. Hindi porket nasa power kayo, ay kayo na lang papakinggan. May mga utak din po kami. Ilang beses, wala silang jurisdiction. Pero tayo lang sa buong mundo, ang bayan o bansa na nagko-cooperate sa ICC. Ano daw? Sa buong mundo, tayo lang ang bansa na nakipag-cooperate sa ICC. Baka pag ni-research ko ngayon kung ilang bansa ang miyembro ng ICC, mapapahiya kayo. I-research ko. Ilang bansa ang miyembro ng ICC? Alam nyo, may mga DDS hanggang ngayon bubo pa rin. Mag-research kayo, paniwalaan nyo sinasabi ni Sarah. Tayo lang daw sa buong mundo ang bansa na nakipag-cooperate sa ICC. Pag sinabi ko dito, ilang bansa ang miyembro ng ICC at lumabas dito 100 plus, mapapahiya kayo. Ito na. How many country members of ICC? Dito makikita natin. As of January 2025, countries are parties to the Rome Statute tuloy. The treaty that established the International Criminal Court or ICC are considered members of the ICC. Ito na. African states, 33. Asia Pacific states, 19. Latin American and Caribbean states, 23. Eastern Europe, 19. Tapos sasabihin ni Sarah, tayo lang ang bansa sa buong mundo na nakipag-cooperate sa ICC? Western Europe and other states, 25. Europe, Eastern, 19. Asia Pacific, 19. African state, 33. Paano ninyo sasabihin? As of
January 2025, 124 parties, miyembro ng International Criminal Court. Di ba? Mag-research kayo. Pa hindi kayo masunog. Ang ina nyo. Gagawin nyo pang bobo mga DDS. Bobo na nga. Para tayong doormat. Oh! The Philippines is like a doormat for other countries. Ah. Not just the ICC. No? Kung sino man yung sumasamantala sa ating bayan. Yeah. Nakakalungkot. Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayuhan. Nakakahiya bilang isang Pilipino. Saan ka daw nakakita ng bayan na ang kanyang mismong citizen ibigay sa dayuhan? Ngayon lang ba nangyari yan? Para tayong doormat. Totoo naman na para tayong doormat ng China. Wala nga tayong magawa dahil sa gentleman's agreement ng tatay mo Totoo naman. Ginawa tayong doormat ng China. Ba? Lahat ng sinasabi ni Sarah para bumabalik sa kanila lahat. Nag-iisip ba siya? Kaya nga tinanong siya dito ng reporter, ma'am, kumain na po ba kayo? Sabi niya, huwag kayong mag-alala, kumain na ako. Well, you're able to talk to your dad. Kung ano po yung sitwasyon niya bago sa umakyat at yung nakakakit ka siya dito. Nagkausap kami kanina pero medyo choppy kasi yung signal dun sa loob kasi ginajam yung signal. Naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, that's life, kaya sira-sira. But then I told him na some instructions what to say and what to do. Hindi ko siya maintindihan, no? Yung tinatanong mo siya parang tulog. 'Di ba? Ito, hindi ako sanang insulto, hindi ako naninira. Yung parang tinatanong mo siya, tapos hindi niya alam yung sinasabi niya, basta may masabi lang siya. Kung i-compare mo si Sarah at si Mama Lenny, mas okay pa si Mama Lenny. O naintindihan mo pa yung sinabi ni Mama Lenny noon, nagkaroon po kami ng activities doon sa Iloilo, racing ng mga karabaw, no? Racing ng bike gamit kalabaw, at least racing. Yeah, pero kay Sarah, yung ginagawa tayong doormat ng mga dayuhan, ang Pilipinas ginawang doormat, which is totoo naman. Ginawang doormat dahil sa tatay niya. Yeah? So, sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si President, former President. Kasi kidnapping daw. Pag po, susunod po ba kayo? Yes, meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin Susunod yung daw mga siya. abogado. Doon kung saan man siya dalhin, pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Tingin niyo ba tama yung naging proseso sa warrant of? Ay hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC, the defendant should be taken to a court, a local court. Dapat din. Tama naman yan sinabi niya. Tama man yan. Na dapat ang defendant dalhin daw sa local court. Ang problema nga, sino pang korte magbubukas, isarado na. Ikaw nga, tanungin ko kayo, sino pang korte magbukas na dumating si Digong hinuli, dinala sa Villamor Air Base, hapon na? Ngayon, sino pang korte magbukas na hanggang, alam ko, ang office ng Supreme Court is hanggang 5 p.m. Sinong mag-OT na hanggang alas 10? May mga multo nga dun. Diba? Yun ang utos ng Interpol as soon as possible, Gora Bells. Good job, General Torre. Good job, General. Thank you so much, General Marbel and BBM. Thank you so much. Diba? Ito, continue. Wala siya sa korte. At yung proseso natin dito sa loob, yun yung... What were your instructions? What were your instructions here? About legal matters lang, no? So, sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin.
for his lawyer. Hindi ano po, Oh, so yun na, tapos na tayo sa issue na yan. Magiging lutang din tayo dito eh. Magkakaroon tayo ng saltik at saya dito pag lagi tayong nakinig sa sinasabing wala namang sense. Oo, dito na tayo. Tapos na tayo dito kay Pulong at kay Sara na pumunta ng ibang bansa. Dito si Duterte hindi na pwedeng ibalik at kidnapping daw ang ginawa. Oo, ito na. O, dito tayo sa kidnapping.